Okay, breaking news. Former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo now with Super Boxing. Balita lang po na pumirma na ng kontrata under Super Boxing or promotion ni UFC President Dana White, ang former world champion Filipino hard-hitting knockout artist Mark Magnifico Magsayo. So this is a good news for Mark Magsayo's career because mas magiging active siya dito sa kanyang career. Mas makakaroon siya ng maraming laban this year of 2026, considering na yung kanyang promotion under Manny Pacquiao promotion or the MP promotion ay hindi siya nakakakuha ng mga laban o hindi siya nagiging aktibo dahil yung PBC boxing ay wala na, mahina na yung PBC boxing at yung schedule ay napaka-limited. So this is a great move for Mark Magsayo moving forward. And kakabalita lang din na recently si Magsayo ay umakyat na sa 135 pound weight class or the lightweight division. So this is a good move for Mark Magsayo. So marami nang recently mga bigatin and promising mga former world champions na pumirma ng kontrata under Zuma Boxing, kagaya nila Jai Opetaya at ang former lightweight champion, former super lightweight champion na si ang Mexican American na si Jose El Rayo Valenzuela, at yung former super welterweight contender na si Sergey Buatyuk. So maraming mga bagong signings ng Super Boxing. So magandang, this is a great move by Super Boxing. Ang 30 anyos na Pilipino former world champion na si Magsayo ay kasalukuyan ng naninirahan sa Las Vegas for how many years, at ang kanyang training ay nakabase sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California ni Hall of Famer boxing coach Freddie Roach. Huling sumampa sa ring ang knockout artist na si Magsayo last June of 2025. Ito ay nung tinalo niya si Jorge Mata Cuellar. Ito ay, ang laban na to ay isa sa mga naging undercard ng Manny Pacquiao versus Mario Barrios. So this is a great move, like what I said earlier, for Mark Magsayo in order to stay active, in order to revive his career. Actually, hindi naman nawala yung career ni Magsayo, kaya lang hindi lang siya naging aktibo because of the limited boxing schedule of the dying PBC promotion. So balik tayo dito sa signing na ginawa ni Mark Magsayo under Super Boxing. So naka-schedule ang kanyang next fight is on April 5, pero hindi pa alam kung sino yung magiging kalaban niya, pero sigurado mabigat ito dahil hindi si Dana White nagbibigay ng mga mahinang klaseng kalaban. So sigurado kung sino man ang magiging kalaban ni Magsayo sa lightweight, manigurado na bigatin yan mga kalaban. And also considering na under na sa Super Boxing si Magsayo, under lightweight, umakyat na siya sa lightweight division, talagang malaki yung posibilidad na ipapalaban ni Dana White itong si Mark Magsayo kontra Jose El Rayo Valenzuela, since pareho silang nasa lightweight. At saka yung kakapanalo lang din na lightweight yung sa Super Boxing 3, yung Hawaiian fighter na si Jay Brio Pebenito. Jay Brio Pebenito gave up a very great performance yesterday
itong na-knockout ni Benito yung kanyang kalaban na Mexican-American. So the future is very looking good for Mark Magsayo's boxing career. At malaking chance pa din ni Magsayo na maging world champion, kahit sabihin nga natin na sa super boxing na siya. Pwede pa rin let's say for example ipalaban si Magsayo sa mga ibang fighter na mga champion sa lightweight division. Pwede pa rin yan, kasi sinabi naman ni Dynamite na hindi niya pipigilan yung kanyang mga fighter na lumaban sa mga other promotions in case aakyat sa ranking mga fighters niya, and then pwede niyang ipalaban for the major belts like the WBC, IBF, WBA, and WBO. At base din sa naging interview ng BoxingScene.com mismo kay Magsayo regarding sa kanyang recent signing sa Super Boxing, sinabi ni Magsayo na, I have been in camp since after my fight in July, because I was supposed to fight in October, and then December, and then January, and then February, but everything got moved. I'm always ready and hungry, especially feeling this good at lightweight. So itong sinabi ni Mark Magsayo sa Boxing Scene. So yun nga ang sinabi ni Magsayo. So since last July pa, nung after niyang talunin yung si Jorge Matacuelar, agad siya bumalik sa gym at nagte-training, hahanda sa potential fight. Una na ngang ipabalita na nung October sana nung last year, maglalaban na siya for title eliminator kontra Michael Magnesi, pero hindi din natuloy dahil sa schedule ng PBC ay na-move, and then sinabi nila December, and then hindi naman natuloy, and then January daw this year, and then hindi naman natuloy, and then February na pabalita nga na isasama daw sa undercard yung laban ni Magsayo kontra Magnesi sa undercard ni Ryan Garcia versus Mario Barrios, pero hindi na naman natuloy. So yan sigurong dahilan kung bakit nipagdesisyonan na lang ni Magsayo na akyat na lang sa lightweight, and then iwanan na niya yung super featherweight division kahit mataas yung ranking niya, lalo na siya sa WBC belt. Siya na sana yung maglalaban sa champion ng super featherweight division na si O'Shaquie Foster kung matalo niya si Michael Magnesi. Pero dahil sa limited schedule ng PBC at maganda yung offer ng Super Boxing, I think that's the reason kung bakit naisipan ni Magsayo na iwanan yung super featherweight division, pumunta sa lightweight for bigger and better things, and then go to Super Boxing kasi maganda din yung offer ni Dana White kay Mark Magsayo. So yun, abangan na lang natin yung next fight ni Mark Magsayo this coming April 5 under Super Boxing. So to be announced pa yung magiging next opponent niya. Thanks for watching, Box.